Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento sa buhay at bawat kwento ay may aral at tagumpay na natutunan. Be an inspiration. Be one of our guests in our next Spotlight. Magandang araw mga ka-idol. Isang episode na naman ng maraming kapupulutan ng aral. Aral sa buhay na kung saan nagmula sa kahirapan, nagsikap at sumikat. At hindi lang po yun, hindi lang sa sumikat, kundi sumikat lalo sa pagtulong sa kapwa. Walang iba po ang ating guest ngayon, ang pinakapaborito at pinakamamahal ng mga Pilipinong charity vlogger. Ladies and gentlemen, Mr. Migs Molino! Hello, what's up, what's up? Yo, what's up mga kabunso? Ayan, Migs Molino po pala. Yes, Doc. Alam Kumusta mo, po? nakakatuwa na ngayon ay nakasalamuha kita at ma-interview kita at malaman din ng ating mga kababayan kung sino ba talaga si Migs Molino. No? Pakilala ka naman, saan ka nagsimula, paano ka nagsimula, paano ka napunta sa ganyang kalagayan ngayon? Way back naman tayo doon sa pagkabata natin. So pinanganak nga ako na wala rin naman kami. Kumbaga parang doon din kami nag-start sa wala. Pero dahil na rin sa mga magulang namin, sa magulang ko, napagtapos kami. Magdidepend kasi yung kabuhayan ng isang pamilya, depende sa mga magulang. Kung ang magulang mo masipag, iniisip yung kinabukasan ng pamilya, iniisip yung kinabukasan ng kanyang anak, walang imposible. Kung may pangarap ang magulang mo na umasenso, sila, kasama kanyang mga anak, walang imposible yon. Nasa tao, nasa magulang din. Kung tamad naman sila, walang mangyayari. So dumating sa point na naging inspirasyon namin yung magulang namin. Ang papa ko nag-start sa wala, naging construction, pinasukan. Lahat ng mga pwedeng trabaho para kumita, bilang isang magulang, may maipakain sa anak. So nag-start ang tatay ko sa pagiging construction worker, kung saan-saan na lang siya, hanggang sa hindi enough yung pagiging construction worker niya para masuportahan kami. Kasi lima kami sa magkakapatid. Tapos yung nanay ko naman nagtatrabaho. Ang ilan ka sa magkakapatid? 5 kami, pang-apat ako. Pang-apat ka. Nanay ko nagtatrabaho naman sa palengke. Simula yun yung naging trabaho. Inangat kami ng magulang namin para iangat din namin yung sarili namin. Kung hindi dahil sa kanila, wala kami dito. Nagtrabaho sila para sa lahat ng kanyang mga anak. Nakakatuwa no, na yung ikaw katulad mo, talagang ino-honor mo yung mga magulang mo, no? Sila yung Kailangan. nagiging inspiration mo kasi. Yes po. Kaya yung sinasabi ko sa mga magulang dyan, mas maganda yung palakihin yung mga anak, magbigay sila ng magandang aral sa bata. Kasi the end of the day, sila din yung makikinabang. Kung hindi maganda yung pakikitungo mo sa anak mo, pag lumaki yung bata, hindi rin magiging maganda yung pakikitungo nila sa iyo. Nandun yung walang respeto. Dahil nga yung pinalaki kami ng magulang namin na may respeto sa bawat isa, naging maganda yung samahan namin. Yun yung sinasabi natin na kapag galing ka sa magandang pamilya, maganda rin yung mararating mo. Katulad ng nangyayari po sa ating mahal na Migs Molino, si Bunso, na tinawag nating bunso ng Pilipinas. Ang tanong ko lang, paano ka napasok dito sa pagbablog? So nag-start naman ako ng pagbablog. Before kasi parang nung high school, college pa ako, more on parang hilig ko na yung mga pagsali-sali kung saan-saan. So mga ganun. Until one time, nag-OFW din ako. Kaya naiintindihan ko lahat ng mga OFW dyan. Shout out sa lahat ng mga OFW. Alam ko yung hirap nila. Yung sakripisyo ng lahat. Kaya pala marami kang OFW na supporter, ha? Kaya lalo na yung mga mommies, yung mga may mga nagkaroon ng mga depression, mga anxiety, yan. Sabi, isa daw ako sa nagpalakas at nagpatibay ng loob para sa kanila. Kasi totoo naman pag nasa ibang bansa ka, wala kang atupagan kundi trabaho. Isipin mo, kailangan may mai-provide ka sa pamilya mo, padala. So, kumbaga parang naging additional lang ako para sa kanila. Nagbigay lang ako ng inspirasyon, konting inspirasyon naman sa kanila. So, doon ka nag-start mag-vlog? Or Nag-start ako sa mag-vlog noong pag-uwi ko ng galing Taiwan. Taiwan pa lang, nag-start na ako na mag-create ng sarili kong business. anong mga taon nito, if you don't mind? Okay lang po ba? Then, nasa 2008.
2008. Okay. Parang hindi pa masyadong sikat masyado or Ano pa lang, nag-ano pa lang nagsisimula ako. pa lang yung mga social media, ganyan. Yes no? po, hindi Mga pa po vlog-vlog uso. lang, Siguro ganyan. mga Friendster pa lang yata. So, yung mga panahon na So, yun. naging hilig ka sa mga sa social media. Yes po. Tapos after nun, nung gumawa ko ng sarili kong business, doon na parang naglalaro yung sarili ko na, sige, try ko lang. Nung panahon na yun, video-video, tamang video lang, nag-start ng mga tamang ganun. Huwag kang mag-expect na may manunood o hindi. Nagsisimula ka pa lang, ang manunood dyan, puro mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Kung may kamag-anak ka, kung may kaibigan ka, yun yung manunood sa'yo. Pero nung ginagawa mo ba yan, naisip mo na pwede palang kumita dito sa vlogging before nung nag-start ka sa pag-vlog? Nag-start po yung pagbablog ko. Una, hindi ko naman inisip yan eh. Na Yung kumita. kumita muna Okay. ako, nakikita ako. So ang ginawa ko po, tuloy lang ako. Kung anong hilig ko, gagawin ko. Nag-start lang naman po yung pagbablog ko noong nag-pandemic. Oh, So alam natin na lahat. 2020 lang. Yes po. Alam po naman natin lahat. 2019, 2019. nag-start na ako na mag-upload ng paunti-unti. So noong time na pandemic, syempre close lahat. Close lahat ng business, close lahat ng mga negosyo, close halos lahat. Bawal lumabas na. Bawal lumabas, hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, ginawa ko na lang, inisip ko lang kung ano magagawa ng talent ko. Okay. So kumbaga parang nag-start ako na parang try lang mag-drawing. Ganun. Doon na nag-start. Hanggang sa binidyo ko, pinost ko. Until one time na may isang si Mahal, kung si cute Mahal. So that time kasi may mga kaibigan ako na sinabihan siya na bakit hindi ka uli bumalik sa kana tatay, kana Kuya Migs. Ganyan. So that time, nag-i-start pa lang din ako. So nagbebenta siya ng dishwashing. So sinabihan ko naman na bibilan ko, support lang din sa kanya. Pero parang doon din naman nagsisimula lahat eh. Nag-i-start sa maliit na negosyo. Pwede lumago at pwede yun yung ikayaman mo. So tulungan natin. So that time, tinulungan ko siya. So pumunta siya sa amin. One time, sinabihan ko siya, okay lang ba videohan kita? Sige, bibidyohan ko. Pagka-video, nag-start yung usapan namin, combo namin na wala, naging wala lang yung usapan namin, naging natural lang. Okay. Na doon na nag-start. So, in-upload ko. Tapos na time, nagkaroon ng mga views. Ginawa ko naman sa kanya, ginawa ko siya ng sariling channel. Para hindi sa akin. Kumbaga parang, hindi kasi ako ganun eh. Hindi ako nanlalamang ng tao. Kahit saang bagay, hindi ko hilig manlamang, manloko ng tao. Ikaw ang gumawa ng channel ni Mahal, tinulungan mo mag-create ng content, Apo. in-upload sa kanya. Yes po, So ginawa. definitely, siya yung kikita talaga doon. At Sarili niya ito, kita. yeah, very good. Mahal, diyan ka lang. Tutulungan kita. So, ginawa ko siya ng channel. Gumawa kami ng content. In-upload ko sa kanya, in-edit ko. Alam mo yung hirap po nun. Tapos pagdating sa point na ganun, iisipin nyo po na hindi naman po easy money lang sa YT. Hindi naman po agad-agad kikita dyan. At hindi po agad milyon ang kikitain mo dyan. Siguro nakaka-relate po yung mga small YouTuber natin dyan. Na alam natin kung paano kita dyan. Yung sinasabi nilang milyon agad, hindi po. Hindi. Walang milyon. Pangalawa, bago po mangyari yung YouTube na ginawa ko kay Mahal, hindi ko alam, meron pala siya. So ginawa ko, YouTube niya, kinausap, alam mo ba yung password nito? Hindi daw niya alam. Hindi niya alam kung sino gumawa. So yun, nag-go po ako. Nag-go po ako. Ito hindi ko sinasabi dahil may ganito o kung ano man. Ito sinasabi ko dahil ito yung totoo. Palagi ka kasing pinagbibintangan, no? Maraming mga nag-buzzer tungkol doon sa kita ni Mahal, ganun ba yun? Bakit ka naiyak? Sandali Dok. Alam natin kasi marami pong pinagdaanan itong si Migs, pero nakita niyo naman yung kanyang pagtulong sa kapwa, hindi pa rin natitigil. Kahit maraming tumitira sa kanya, gano'n naman talaga dito sa Pilipinas, no? Imbis tulungan natin umangat ang ating kapwa, binababa natin. So naranasan po ito ni Migs. Kilala ko po yung mga ginagawa niya na mabubuti sa mga tao, ng mga vlog niya. So kaya mo na bang ipagpatuloy? Sige, sabihin natin sa mga... Hindi, ganito na lang. Kasi minsan, mga bagay talaga na
ayokong i-expose yung sarili ko na hindi ko alam paano ko sabihin. Kaya minsan ayoko ng pag-usapan kasi. Siguro ito yung pagkakataon mo para Hindi, sabihin kasi mo yung parang gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Kahit anong kabutihan na gawin mo kahit walang camera. Ako, okay naman po sa akin eh. Tinatanggap ko yan kasi ang sa akin, as long as masaya ka sa ginagawa mo, totoo ka na pinapakita mo sa kapwa mo, totoo ka yung pagtulong mo, basta totoo ka sa lahat ng ginagawa mo. Kasi ang makikinabang niyan, ikaw eh. Kung hindi mo nagagawa ng tama at hindi mo gusto yung ginagawa mo, bakit mo pa pinagpapatuloy? Bakit ka nag-grow? Mag-grow ka ba kung hindi mo ginagawa ng tama yung ginagawa mo? Kasi sa akin, nagbabase ako sa kung ano ang gusto kong gawin, yun yung ginagawa ko. Hindi ko pinapakita sa tao, kailangan magustuhan nila ako. Ito bibidyohin ko. Kailangan gagawin ko to para magustuhan ako ng tao. Hindi po. Hindi ako ganong klaseng tao. Basta lahat ng ginagawa ko, pinapakita ko. Importante kasi ang pamilya. Importante ang tao, ang bawat isa. Siguro sa iba dyan nakaka-relate kung paano tayo mabuhay. Kung paano mabuhay ng wala. Yung mga mahihirap dyan. Paano tayo? Diba? Nagtatrabaho tayo. Para saan? Para umasenso. So ako, nagiging way ako, kumbaga parang gusto ko, yung tao na matulungan ko, dumating sa point na umangat din. Gaya ng sinasabi ko, ang pag-angat ng isang tao, ang pagiging asensado ng tao, ay nasa sa kanya. Pinanganak siyang mahirap, hindi yung magiging batayan para ikaw ay hindi yung mamabalang araw. Kung ikaw magtsatsaga, maging masipag, at may goal ka sa sarili mo, may goal ka sa buhay mo, subukan mong abutin yung pangarap mo na yon. Maaabot yun. Walang imposible, kahit anong obstacle pa ang dumating dyan. Gaya ko po, sample ko, kahit anong sabihin ng mga tao dyan na masasakit na salita dyan, kahit nadamay pa buong pamilya ko, hindi yung naging hadlang para sa sarili ko, para abutin yung pangarap ko. At gaya nyo, Doc, na-appreciate nyo yung ginagawa ko. Thank you po sa Philippine Golden Eagle Award na binigay ninyo. Kasi kayo po, na-appreciate ako eh. Na-appreciate ako ng ibang tao. Siguro sa mga tao na nakakapagbigay tayo ng inspirasyon. At yung mga tao na patuloy na sumusuporta at naniniwala, doon ako nagpapasalamat. Sobrang salamat. At sa inyo po, sobrang salamat din. Kasi bibihira naman po ang award ng ganito eh. Thank you so much, Doc, dahil isa yun sa nagpapatibay sa akin. Sa totoo lang, isa sa mga hinahangaan ko, maraming mga vloggers, maraming mga social media influencer na yung iba ninonominate ng mga fans. Pero ang pinili kasi namin talaga ay ikaw. Nung napanood ko po kasi, Mix, yung isang birthday celebration mo na I guess during pandemic din yun eh. Yung parang yung medyo lumuwag na yung pandemic. Na nagpa-concert ka sa may Green Hills ba yun na nagulat ako doon sa resort na ang daming mga fans na parang kang superstar. Alam mo yun, parang kang si Nora Honor. Sabi ko, sino ba po si Migs Molino? So nagkaroon ako ng interest, alamin, ano ka ba? Ngayon natutunan ko na, nalaman ko tuloy. Kaya ka mahal na mahal ng mga fans mo. Dahil una, totoong tao ka. Totoong pagmamahal, hindi lang nagbablog ka para kumita sa sarili mo. Ang nakita naman talaga namin, kaya deserving ka talaga mabigyan ng award is alam ko na yung effort mo, binabalik mo rin yung nakamtan mo ngayon, nakamit mo, binabalik mo rin sa mga taong walang-wala. Yes po, Doc. Totoo kaya yan. Nakakahanga. At salamat din po kasi may mga nasa likod din po tayo, mga OFW, mga sponsor po natin dyan, na sila yung nag-giveaway. Yung mga nanonood sa atin sa channel natin, sila din po yung nagiging way para magtuloy-tuloy itong mga ginagawa natin. Speaking po dun sa mga tao po na yun, sobra po silang very supportive po sa ating mga ginagawa. Na-amaze ako dun sa dami ng tao. And then, alam ko, nung nagpa-award ako sa iyo doon sa Davao, sinundan ka ng marami. Sabi, ano tong mga taong ito? Anong meron? Yung pala, dahil mahal na mahal ka nila, dahil totoong tao ka. At kailangan natin ng mga ganun. No? Ngayon, yun po, maging inspirasyon kasi tayo eh. Yes, Bilang isang influencer, maganda kasi makita ng mga tao, ng mga viewers mo, na maganda yung nakikita channel. Kaya Kahit sabihin na natin na nakaka-board o ano pa man, ang maganda doon, na ipakita natin yung kabutihan natin, na yung mga manunood, kahit mga bata dyan, mapanood ka man, in the near future, na tayo yung maging way nila na balang araw gusto ko makatulong din. Alam niyo ba, Doc, pangarap ko to makatulong sa mga tao na to.
At sobra din ako nagpapasalamat sa lahat ng mga naging Pinangarap kasama mo ko. yun na makatulong, ngayon natutupad mo na. Yes po. At marami noon ka pang po, tutulungan. hindi ko sinasabi ito ha. Kasi noon, nag-i-start pa ako. Nag-aaral ako niyan. Hindi ho ako pala video dati. Nagbibigay na ho ako. Yung naiipon ko mga allowance, nag-i-start na ako ng mga ganun-ganun. Kasi makikita mo yung sa tao, parang ilagay mo yung sarili mo doon. Na parang ang hirap ng buhay ng tao samantalang ikaw nakakakain ka, nakakapag-aral ka. Eh yung mga bata, nakakapag-aral ba yan? Parang iniisip ko lang po yung mga ganun. Kumbaga ako nilalagay ko yung sarili ko sa isang sitwasyon na kung ano yung makakabuti sa ating kapwa. At the same time, doon ka masaya eh. Doon ako masaya eh. Wala makakapigil sa kasiyahan ko. Tama naman. Opo. Napakaganda naman ng story ng life mo. Mhm. Bukod sa malaking inspiration ka sa maraming tao na nakikita naman talaga namin na grabe ang pagmamahal sa iyo, hindi matutumbasan. Lalo na sa mga mahihirap na maging totoo lang talagang ang pagtulong, no? Walang pagkukunyari. So, ang pagtulong sa yung kahirapan pala talaga, hindi rin hadlang yan para makamtan ang tagumpay kasi yung kwento mo pa lang, no? Salamat sa iyong mga magulang na nagpursige na kayo ay mapatapos. Kahit mahirap, construction worker, nagtitinda sa di ba? Pero at least binabalik mo rin sa kanila yung honor. And then ikaw ngayon ay naging matagumpay. So, napakaganda ng iyong kwento. Yes po, nasa tao, Dok. Yes. Nasa sa tao. Kung tamad ka, walang Walang asenso, mangyayari. walang mangyayari. Kung masipag ka, malay natin. Tama. Hindi mo alam, bigla-bigla yung swerte na bibigay sa ni Lord. Pero napaka-importante, Dok, huwag ka mawawala ng pananampalataya sa taas. Amen. Yun yung sinasabi ko. Yes. As long as na ano ba nang mangyari sa buhay mo, lahat ng to, isipin natin galing kay Lord. At saka yung ginagawa mo na kahit secret or hayag man yan, si Lord nakikita na yung ginagawa mo. Yes po, So, kumbaga, nagre-reward sa'yo. Kaya that's why you're blessed. ganun din naman si Lord eh. Di ba? Si Jesus, gumagawa din niya ng kabutihan. Hindi man nakikita, pero alam natin, sabok niya, di ba? Gumagawa siya, pupunta siya kung saan-saan, tumutulong, pero ang dami din na nag-iisip sa kanya Masama. ng masama. Gumagawa Siya ng mabuti, pero iniisip ng iba, siya masama. So parang nagiging inspirasyon ko din si Jesus na kahit anong gawin mo, sige lang, diretso ka lang. Kasi balang araw, Dok, lahat ng meron tayo, sarili ko lang, Dok, lahat naman tayo, balang araw, yung suot mo, kung ano man yan, meron ka kayamanan, hindi mo madadala eh. Ang makikinabang lang yung mga naiiwan eh. Sa taas ba, madadala mo yan? Mag-iwan ka ng kayamanan dito sa baba para pag-akyat mo sa taas, dala-dala mo pa rin yung kayamanan na yun. Amen! Hindi, Dok. Thank you so much din at sa lahat ng mga tao. Nakaka-inspire ang buhay mo. At alam ko ang mga ka-idol natin, mga kababayan natin na inspire sa buhay. Ngayon, mas nakilala niyo ng malalim si Migs Molino kung sino siya. Maraming naiinggit, maraming naninira, pero tingnan nyo naman, maaliwalas ang mukha, masaya, kasi masaya yung ginagawa, at totoong tao po si Migs Molino. Ako, nagpapatunay po na si Migs talaga ay merong totoong pagmamahal, lalo na sa mga mahihirap. Okay? Yes. Thank you and salamat. Thank you so much po. God bless po sa lahat. Thank you, Migs, sa time mo. Thank you so much for your inspiration. Good story from real people. At malay mo, ikaw na ang next in our spotlight with me, Doc Lito. Maraming salamat.